Sa nakaraan nating video ay natapos tayo, kung saan makikita natin na nabigla naman ang ating bida sa paglabas ng mga punyal ni Han Qingluo. At agad niya itong panang-atake sa ating bida, ngunit nanatiling nakatayo si Chen Er habang pinagmamasdan nito ang mabilis na papalapit na punyal sa kanya. At ilang sandali lamang ay isang hawi lang nito ng kanyang kamay ay agad nitong napawalang bisa ito. Sa ginawa ng ating bida ay labis na nagulantang si Han Qingluo dahil sa isang hawi lang nito. Wika pa nito, hindi daw niya akalain na may pagkakataon pa na mapawalang bisa ito ng ating bida. Ngumiti naman si Chen Er at sinabihan niya ito. Naakala daw nito kung siya lang daw yung may tinatagong armas, at meron din daw ito, at sabay inilabas nito ang 3 coin sa kanyang space panel. At ilang sandali lamang ay kanya na itong ibinato kay Han Qingluo habang ito'y tumatakbo. Hindi naman na naiwasan pa ito ni Qingluo at tinamaan ito sa kanyang likod at makikita naman natin ang kanyang reaksyon na nasaktan ito at nawalan ng balanse. Nanlaki na lang ang mata ni Qingluo dahil hindi niya ito inaasahan na aatakihin siya ng ating bida gamit lang ang coins at tinamaan na lang siya na hindi niya ito namamalayan habang siya ay mabilis na tumatakas. Bumagsak naman si Han Qingluo sa sahig matapos magtamo ito ng pinsala at mawalan ng balanse. At napapikit na lang ito sa sakit matapos itong bumagsak. Agad naman lumapit ang ating bida sa kanya, para tuklasin kung sino ba talaga ang taong gustong patayin siya at titignan niya ito kung sino talaga siya. At kanyang inilapit ang kanyang kamay para alisin nito ang itim na tila sa mukha ni Han Qingluo. At malapit na nga niya itong hawakan subalit sa hindi inaasahan, ay biglang naramdaman ito ni Han Qingluo. Sa pagbukas nito ng kanyang mata ay bumungad sa kanya ang kamay ng ating bida sa kanyang harapan. At sa bilis naman nito ay isang daliri na may matulis na bagay ang kanyang panang-atake. Nabigla naman si Chen Er at nakita nito ang ginawang pang-atake sa kanya. Subalit isang hawi lang nito at napawalang bisa niya ito at makikita naman natin na tumalsik si Han Qingluo sa ginawa ng ating bida. Sa pagbagsak naman nito ay agad nang lumapit ang ating bida at sa pagkakataong ito ay inilabas na nito ang kanyang espada. At sinabihan niya si Han Qingluo na, magagawa daw nila ito sa madaling paraan o mahirap na paraan, ngunit sa palagay nito ay gagamitin niya ng dahas na pamamaraan at kailangan niyang pilitin siyang umamin. Sumagot naman si Han Qingluo at sinabihan niya ito na dahil pumunta siya dito para patayin ang ating bida, siyempre hindi daw niya hahayaang makahanap at makakuha siya ng anumang ebidensya. At agad niyang inilabas ang isang pill na poisonous at kanyang kinain ito. Subalit nabigla na lang ang ating bida sa kanyang nakita at handa itong mamatay para walang makuhang ebidensya ang ating bida. At makikita naman natin ang paglabas na itim na usok ang lumalabas sa katawan ni Han Qingluo. Wika pa nito, kahit na nabigo siyang patayin ang ating bida ngayon, tiyak na may darating para sa kanya sa hinaharap para patayin siya. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang naglaho ang katawan ni Han Qingluo at naiwan lamang ang kanyang mga damit. Subalit hindi naman ito inaasahan ng ating bida, na ganito ang katindi ng kanilang tungkulin at tapat sila, at handa nilang i-sacrifice ang kanilang buhay, para hindi makalap ang anumang ebidensya sa kanilang biktima kung sila ay nahaharap sa ganitong senaryo na naiipit sila sa alanganing sitwasyon. Ngunit nagsaad naman si Princess Zhang Yuxi at sinabihan niya ang kanyang pang-siyam na kapatid kung ayos lang ba ito. At tinanong nito kung ano ang nangyari sa babaeng assassin. Sumagot naman ang ating bida at sinabihan niya si Princess Zhang Yuxi na ito ay namatay na. At dagdag pa nito, kumain siya ng isang makamandag na tableta at nag-evaporate ang kanyang bangkay. Talagang na-curious siya kung sino ang kayang magsanay ng isang tao na maging isang tapat na assassin. Wika naman ni Princess Zhang Yuxi, napatay na ang assassins kaya wala na silang makukuha pa ng mga evidence at mahahanap pa ba nila ang taong humihila ng mga string. Subalit mayroon daw isang plano ang ating bida na maaaring gumana, ngunit para painugan ang ahas mula sa pugad nito, at sinabihan niya si Princess Zhang Yuxi na kailangan niyang magpakalap ng impormasyon dahil sa nangyari ngayon sa pagkakataong ito. Subalit hindi naman ito naunawaan ni Princess Zhang Yuxi kung ano ang pinaplano ng kanyang kapatid. Nalipat naman tayo ng eksena, nagsaad naman ang Reyna kung bakit hindi pa rin bumabalik ang assassin na si Han Qingluo para magulat tungkol sa kanyang pagpatay sa ika-9 na prinsipe na ating bida. At iniisip nito na magtatagumpay ito dahil nasa Black Realm ang kanyang antas. Dapat daw ay mapatay niya na ang ika-9 na prinsipe sa kanyang pagbalik.
Ngunit may isang tao ang naglalakad papunta sa reyna at dala nito ang masamang balita. Wika naman ng reyna kung ano daw ba ang kinakatakutan nito, kung ano ba iyon, at magmadaling sabihin na niya ito sa kanya. Agad naman nagsalita ang babae na may naglalakihang mga kahon. Sinabi ng ikasyam na prinsesa ng commandery na si Han Qingluo ay nabigo sa kanyang pagpaslang at nahuli bilang isa sa mga Royal Guard Generals. Siya ay ipinadala sa imperial na bilangguan, at binanggit niya na ang ikasyam na prinsipe ay nakita pa nga ang mukha ni Han Qingluo bago siya nawala ng malay matapos na masugatan ng husto. At sa inulat ng babae ay labis naman na nagulantang ang reyna at kinabahan ito ng husto, wika pa nito. Ano, ang imperial na bilangguan, hindi, alam ng kamahalan na si Han Qingluo ay ang aking personal na kasambahay, kung makikilala niya siya sa kulungan ng imperial. Sa ginawang plano ng ating bida ay naging epektibo ito at sa pagkalap ni Princess Zhang Yaxi na nahuli nila si Han Qingluo, at ipinadala sa prison ng imperial ay labis ng kinabahan ng hangal na reyna. Napahawak na lang sa ulo ang reyna, at sinabihan niya si Zhao Lin, gusto ng reyna na gawin niya ang lahat para iligtas si Han Qingluo bago dumating ang kamahalan sa kulungan ng imperial, kung hindi yun gagana, pagkatapos ay patayin na lamang siya at itapon na lang ang kanyang bangkay. Agad naman sumagot ang kanyang disciple na naiintindihan niya ito, subalit pinagpawisan naman ito, at sinabihan niya ang reyna, na nakita ng ikasyam na prinsipe ang mukha ni Qingluo sa sandaling magising ito. Sumagot naman ang reyna, na ipapadala daw niya ang kanyang 2 assassins para patayin ang ating bida para hindi na ito magigising pa. At agad naman itong tumayo, at sarkastiko pa nitong sinabi na, silang 4 ay parang puso't kaluluwa niya, at matalas niyang espada, basta't kasama niya sila ay, walang makakapagpabagal sa posisyon niya sa palasyo, kaya huwag daw nilang bigyan slang reyna. Ngunit nagsaad naman si Zhao Lin na may naglalakihang mga kahon. At pinapakalma niya ang reyna, tiyak na hindi daw siya bibiguin ng kanyang disciple. Pagkalipas naman ng ilang araw, at makikita naman natin ang 2 magkapatid sina Ningxian at si Qianyu. Subalit nagsaad naman ang reyna, at sinabihan niya si Qianyu, tungkol sa pagpapakasal ni Ningxian at ng ika-7 prinsipe, ay itutuloy daw nila ito. Agad naman lumuhad ang 2, at sila ay nagpasalamat sa reyna sa kanyang desisyon. Subalit may isang babae ang naglalakad, para mag-ulat sa reyna. Wika pa ng babaeng ito na may naglalakihang mga kahon sa reyna, lahat ng 3 niyang disciples ay tinambangan ng mga maharlikang gwardya at nahuli, kinain nila ang kanilang mga poisonous pill at pinatay ang kanilang mga sarili para walang makuhang ebidensya sa kanila. Ngunit nabigla naman ang 2 magkapatid sa kanilang narinig. Subalit sa sinabi ng babae ay nagtindig ang tinga ng hangal na reyna. Saad pa nito sa ating bida na hindi daw masama ito, na minaliit daw niya ang kakayahan ni Chen Er. Ngunit nang gagalaiti naman ito, kung hindi daw nila mapapatay si Zhang Ruochen ngayon na ating bida, siya ay magsisilbing problema sa kanilang hinaharap. Sa kabilang banda, ngumiti naman ng nakakaluko ang hangal na si Chen Yu. At sinabihan niya ang reyna, na may plano daw ito, bakit hindi sila umarkila ng mga assassin mula sa black market para patayin ang ika-9 na prinsipe na ating bida, sa ganitong paraan daw, ay hindi haantong sa kanila ang investigasyon. Sa pahayag naman ni Chen Yu ay kumalma naman ang reyna, at sinabihan niya ito na, mabuti, iiwan daw niya ito sa kanya, kung siya magagawa niya ito, at ang buong Lin clan ay makikinabang pagkatapos ng kanilang masamang balak sa ating bida. At dagdag pa ni Chen Yu, na ang kanyang kamahalan ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa gayong maliit na bagay, ipaubaya na lamang sa kanila na mga lingkod ang humawak nito, ginagarantiyahan nila na makukuha ang ulo ng ika-9 na prinsipe sa lalong madaling panahon. Sumagot naman ang reyna, na maghihintay daw siya ng magandang balita kung ganoon. Nalipat naman tayo ng eksena, at napunta naman tayo sa Jade Palace, at makikita naman natin ang 2 na nakaupo at sila ay nag-uusap. Wika naman ni Princess Zhang Yaxi, sayang daw dahil namatay ang nagplanong iligtas ang preso, pati yung 2 pang warrior na nagplanong patayin ang ating bida, lahat sila nilason nila ang kanilang mga sarili, kinaagnasan yung katawan nila at hindi na nila sila makilala. Saad naman ang ating bida sa kanyang isipan, na ang ipinadala sa bilangguan ay nasa lupain na, tila ang kanyang Panginoon ay isang taong may napakalakas na pag-iral. Ang una kong hula ay ang pangunahing salarin ay isang tao sa loob ng palasyo ng hari,
Nabalitaan niya na ngayon 4 sa mga katulong ng Reyna ay nahatulan ng kamatayan dahil sa isang pagkakasala na kanilang ginawa. Paano kaya nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Yung 4 na maid siguro yung 4 na assassin, as they tried upang patayin siya ng maraming beses, at ang punit dulo nito ay ang Reyna sa likod ng lahat ng ito. Ngunit natuwa naman si Princess Zhang Yuxi at sinabi nito sa kanyang ika-9 na kapatid. Nagising na daw ang killer swordsman na sila na ibinalik kahapon sa kingdom, gusto ba niya na pumunta at tingnan ito? Hindi naman makapaniwala ang ating bida, na ayos na pala siya at puntahan daw nila ito. Wika pa nito sa kanyang isipan hindi pa rin siya maging katapat ng Reyna, kailangan niyang agad na mag-cultivate at magplano para sa mahabang panahon. At ilang sandali lamang ay, pinuntahan na nila si Lee. Ngunit agad naman sila sinalubong ni Sister Yun, at sinabihan niya si Chen na. Kamahalan, ganap na gumaling si Lee sa kanyang mga sugat, at gumaling na rin ang kanyang mga baling buto, ngunit tila siya ay lubhang naliligaw at hindi nagsasalita ng isang salita sa buong araw, na para bang siya ay naging brain dead. Napahawak naman ang ating bida sa kanyang ulo, saad pa nito. Mahirap pagalingin ang mental condition ng isang tao, kung makakalabas man siya o hindi, depende sa sarili niyang determinasyon. Wika din naman ni Princess Zhang Yuxi, na para magkaroon pa siya ng oras para mag-alala sa iba, bakit hindi ka mag-alala sa sitwasyong kinalalagyan mo ngayon? Agad naman na itinuro ni Sister Yun si Lee habang ito'y nakaupo at nakasandal sa puno at ito'y gumuguhit sa lupa. Siya daw ay patuloy na gumuguhit ng mukha ng isang tao sa lupa buong araw. Ngunit nabigla naman si Princess Zhang Yuxi dahil agad niyang nakilala ang iginuhit ni Lee sa lupa. Ito ay sining siya na kanyang gusto. Lumapit naman ang ating bida kay Lee at tinanong niya ito kung nasaan ang kanyang espada. Ngunit sumagot naman ng may lungkot si Lee na sira na daw lahat ng kanyang meridian at hindi na daw siya makahawak pa ng espada. Subalit sinabihan naman siya ng ating bida. Kaya sira na ang kanyang mga meridian. At naging baldado na siya, mula nang siya ay na-injured paano siya nakakuha ng lakas para gumuhit ng isang tao, naging ganito ang lahat dahil sa isang babae, parang na-overestimate na daw niya ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Lee at patuloy lang ito sa pagguhit ng larawan ni Ningxian. Subalit sa hindi inaasahan ay biglang tinapakan ng ating bida ang mukha ni Ningxian sa lupa. At sinabihan pa niya si Lee, na hindi man lang siya tinuring na parang isang tao, pero itinuring pa rin siya na parang isang diyosa, talagang dinala daw nito ito sa kanyang sarili, kahit na ang basura ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Sa ginawa naman ng ating bida na pagtapak nito sa kanyang iginuhit ay biglang tumayo si Lee at ito'y nagalit. Sinabihan na lang niya si Chen kung sino siya sa tingin niya, kung hindi dahil sa pagligtas niya sa kanya ng 2 beses, pinatay na daw siya ngayon. Ngunit tumawa naman si Chen at sinabihan niya si Lee na isang basurang tulad niya, ay hindi kailanman magiging match sa kanya kahit na mag-cultivate pa siya ng 1 pang dekada. At lalo pang nagalit ito. At sinabi niya na hindi daw siya isang basura. At agad ito'y umatake gamit ang hawak nitong kahoy na panangguguhit sa lupa. Subalit ngumiti naman ang ating bida. At sinabi pa nito na ang basura ay talagang basura ito. At siya nag-counter-attack at ginamit niya ang kanyang kamay at tumama ito sa dibdib ni Lee para tumalsik ito sa puno. At dagdag pa nito, kung bakit daw niya iniligtas ang basurang tulad niya. At agad naman tumayo si Lee at ito'y sumugod ngunit sa kanyang ginawa ay sinalubong naman siya ng kamao ni Chen at tinamaan ito sa kanyang mukha. Wika naman ng ating bida. Wala man lang daw siya lakas gumanti, paano siya naman magiging kalaban niya gayong kapiraso siya ng isang basura. At kanyang sinipa ito sa mukha at sinuntok. Ngunit nabigla naman si Sister Yun sa ginawa ng dalawa sa kanilang pag-away. Subalit sinabihan naman siya ni Princess Zhang Yuxi sabay kindat nito, na wag nang mag-alala si Sister Yun dahil pilit lang ibinabalik ng kanyang 9th brother sila sa kanyang katinuan nito. Pagkatapos ng kalahating oras ng kanilang labanan, at makikita naman natin sila na nakaluhod ito at hingal na hingal habang nakaluhod, at sumusuko na daw siya. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida, kung gusto pa daw niya na maging basura. Sumagot naman sila habang ito'y pinagpapawisan, na siya daw ay isang swordsman at hindi isang piraso ng basura. Agad naman itong nagpasalamat sa ating bida sa paggising nito sa kanya. Ngumiti naman ang ating bida dahil tuluyan ng natauhan sila sa kanyang paglugmok sa pamamaraan lamang ng kanyang pambubugbog. Agad naman yumuko sila.
At sinabihan niya ang ating bida. Sa pagkasira ng kanyang mga meridian ay hindi na siya makakahakbang sa dilaw na kaharian, kaya't siya ay nag-iisip na kumuha ng mga espiritual na gamot upang mabawi ang kanyang mga meridian. Ngunit napahawak na lang sa bibig ang ating bida. At sarkastiko pa nitong sinabihan sila, na nasa kanya ang scroll na ito, na isang martial technique na maaaring linangin ng isang taong nasira ang kanilang mga meridian. Natuwa naman sila at ito'y nabuhayan ng loob. Nahanda daw niyang tanggapin niya ang busog na ito mula kay Le. Itinuturing niya ang kanyang sarili na utang ang tatlo sa kanyang buhay sa kanyang tagapagligtas, gagawin niya ang lahat para sa kanya sa hinaharap. Agad naman kinuha ng ating bida ang isang kulay lila na libro. Na si Sister Yun-er na ang bahala sa kanyang tirahan kunin ang pagkakataong ito at mag-cultivate ng masigasig. Ngunit lumapit naman si Princess Zhang Yoxi at sabay akbay nito sa balikat ni Chen-er. Wika pa nito, ika-9 na kapatid, hindi ka pa nakakapunta sa Royal Arena kaya ngayon, sasamahan mo ang iyong kapatid na babae na mag-cultivate doon. At agad naman na pumayag ang ating bida sa nais gawin nito. Nalipat naman tayo ng eksena at makikita natin ang dalawang guard sa labas ng palas. Sa loob nito ay nagsaad naman ang matanda. Kamahalan, isang ibong hindi umaalis sa kanyang pugad ay hindi kailanman magiging isang agila, hindi ba oras na upang isaalang-alang ipinadala ang ika-9 na prinsipe para mag-apprentice? Sumagot naman ang Commandery Prince. Dagdag pa ng matanda, iba ang iniisip ng matandang lingkod na ito. Ang ika-7 na prinsipe ay naglilingkod na sa apprenticeship sa loob ng sekta ng Yuntai, kung pupunta rin doon ang ika-9 na prinsipe ay hindi magiging maganda ang mga bagay. Ngunit sumang-ayon naman ang Commandery Prince at sabay taas nito ng kanyang kamay. Natutuo daw ito ang may-ari ng bangko, sinabi sa akin ni Liu Chuanshen mula sa Wu City, na gusto niyang irekomenda ang ika-9 na prinsipe sa palasyo ng paaralan ng Wu City para magsanay. Sumagot naman ang matanda, ang paaralan ng martial market, mas mahigpit at mas mahirap ang requirements ng School of Martial Market kaysa sa Yuntai Suzerain, walang makapasok ni isa. Ngunit tumawa naman ang Commandery Prince. Sa tingin daw niya, may 70% chance na matanggap siya sa School ng Martial Market, kapag nakarating na siya sa Black Realm ang ating bida ay kanyang tatanungin ito kung interesado ba siyang sumali. Ngunit nalipat naman tayo ng eksena. Sa Royal Family's Martial Arts Field. At makikita naman natin si Princess Zhang Yoxi at si Chen-er na kakarating lamang nila. Subalit pinagpawisan at medyo kinabahan ang ating bida, wika pa nito sa kanyang isipan. Kahit na ang Yanwu Commandery ay kumokontrol lamang sa isang maliit na estado na matatagpuan sa borders, ay maraming mga henyo sa loob ng Royal Family. Tumawa naman si Princess Zhang Yoxi at hindi niya daw akalain na ang ika-9 na prinsipe na ating bida na kilalang walang kapantay na henyo, ay magugulat sa ganoong eksena. Ngunit naging matamlay naman ang mukha ni Chen-er. Kahit na siya ay isang prinsipe, hindi siya nakapunta sa maraming lugar. Kumpara sa matalinong ika-9 na prinsipe, isang taong may maraming damit para sa cultivation, ngunit kailangan lang pumili ng isa na kamukha ng babaeng assassin na isusuot. Sumagot naman si Princess Zhang Yoxi, ano? Ang pagtawag sa ating bida ng isang hillbilly ay labis na paborito sa kanya. At dagdag pa nito, sa tingin ba niya ay mas functional at stylish ang outfit na kanyang suot. Ngunit nagsaad naman ang lalaki habang nakatingin ito sa dalawa. Narinig daw niya ang ika-9 niyang kapatid ay nakamit ang 10 sunod na panalo laban sa mga mandirigma ng Yellow Board, at ngayon ay naging rank 1 sa Yellow Board. Subalit napalingon naman ang ating bida. At nakita niya ang hangal na ika-6 na prinsipe. Wika naman ang ika-5 prinsipe. At sinabihan niya ang ika-6 na prinsipe na magiging mabait ba siya para ipakita sa kanila kung gaano siya kalakas. Sumagot naman ito, kung gaano kalakas ang ika-9 na prinsipe ay kapag inihambing sa isang tao na ang Black Realm. Ngunit agad naman lumapit ang isang lalaki, at sinabihan niya ang ating bida na ika-9 na kapatid. Hayaan ang kanyang ika-3 kapatid na lalaki dito magturo sa kanya ng isang bagay o dalawa. At ipakita daw niya sa kanilang mga kapatid ang kanyang tunay na kakayahan. Ito ang ika-3 prince na kanyang kapatid. Ngunit pumagitna naman si Princess Zhang Yoxi, at pinigilan niya ito sa nais niyang mangyari. At sinabihan niya ito na, pangatlong kapatid, naabot na daw niya ang kalagitnaan ng yugto ng Black Realm, habang ang ika-9 na kapatid ay nasa pagtatapos pa lamang ng Yellow Realm. Hindi ba ito makatarungan?
Sambit naman ng ating bida sa kanyang isipan, halos lahat ng kanyang mga kapatid niya sa royal family ay mga hangal, itong si Princess Zhang Yuxi lang talaga ang tinatrato siyang pamilya. Sumagot naman ang ikatlong prinsipe. Kung ano ang ibig sabihin niya. Ang ikasyam na kapatid na babae, ay hindi matatalo sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay isang uri ng pagsasanay para sa ikasyam na kapatid na lalaki. At biglang pumalakpak naman si Chen Yu, na mahusay daw ang sinabi ng ikatlong prinsipe. May katuturan ang sinabi ng ikatlong prinsipe, pinsan ko, natatakot ka bang matalo kaya hindi ka naglakas loob na lumaban, o minamaliit mo ang ikatlong prinsipe at iniisip mong hindi siya karapat-dapat na kalaban. Subalit naiinis naman si Princess Zhang Yuxi sa pagdating ng dalawa. Ang dalawang hangal na magkapatid na ito ay si Lin Chenyo at Lin Ningshan, ito ang martial arts field ng royal family. Paano silang dalawa ba nakapasok dito? Ngumiti naman si Chenyo, at pinalandakan pa nito na, sa utos ng reyna, na silang dalawa ni Ningshan ay binigyan ng pahintulot na magsanay kasama ang lahat ng prinsipe at prinsesa dito. Ngunit ngumiti naman ang nakakaluko si Princess Zhang Yuxi, natatakot lang daw siya na may mga taong hindi maaaring maging phoenix kapag binigyan ng pagkakataon, ano sa tingin daw ni Ningshan. Sa sinabi naman ni Princess Zhang Yuxi, ay labis naman na nanggagalaiti si Ningshan. At sinabihan niya ito sa kanyang isipan na, ang asong iyon, paano daw siya pinapahiya muli, tiyak na magbabayad daw siya balang araw. Ngunit nagsaad naman ang ikatlong prinsipe, at sinabihan niya ang ating bida na, maglalaban ba sila o, tulad ng sinabi ni Lin Chenyo, marahil ay minamaliit daw siya nito. Agad naman sumagot ang ating bida. Dahil sa kanyang pagsasabi ng ganun ay tinatanggap niya ang hamon nito para sila ay maglaban. Abangan sa susunod nating video ang kampana-panabik na eksena na ating matutunghayan, at makikita natin na maghaharap ang dalawang magkapatid. At kung paano gagawin ng ating bida para talunin ang mas mataas na antas sa kanya, at bukod pa dyan ay makikita naman natin ang lakas ng isang mid-stage Black Realm. Kung bago ko lang sa ating channel ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe at like button and notification bell para lagi kang updated sa susunod nating upload. Mga idol, araw-araw na pala tayong may upload kaya makakabawi na ko sa inyo mga idol.